Hello everyone! Good afternoon sa inyong lahat dyan. Ginawa ko to siya. Hindi ko naalala guys kung ilang araw ko siyang pinatubo. I think 4 days or 5 days. So, nag-try na ako nito last. Pero guys, hindi siya ganito kanin magkaganda yung tubo niya. In fairness. Kasi yung dati, masyado siyang marami ang munggo na nilagay ko. Tapos, parang nagpatong-patong, hindi sila nagtubo ng, hindi sila nakahinga. So, ito na siya guys. Ayan. So, ito na yung aking, tingnan mo. Dito nga lang ko lang siya ipatubo sa salaan. Kasi wala akong ibang choice wala akong ibang, kasi ito, yung mga butas-butas na yung pino, tsaka marami ba. So, yun ang dito ko siya ginawa. Kasi dati, ginawa ko siya sa strainer. So, ang strainers, guys, hindi masyadong dikit, dikit-dikit yung butas, siguro. And then, tapos marami siya yung marami yung bunggo na nilagay ko. So, at least ito na, guys. Meron na rin tayong umaulam, no? Gusto ko namin to ni Habi, na Mr. Kasi pag kumakain na kami sa Chinese restaurant, ang meron silang ganito na masarap siya guys. Half cook lang, walang masyadong mga ingredients. Ito lang talaga siya. Hindi ko alam kung paano nila niluto na masarap, crunchy, na masarap. Simpleng recipe. Yun. So, gusto ko siyang gayahin guys. Gusto kong ganun yung pagkaluto niya. So, yun, kasi masarap siya. So, at least, di ba, may ulam na kami. May ulamin na naman kami. Mahilig kami sa gulay. So, yun guys. Ginawa ko dito, no? Kung paano ko siya habang ating nililinis, isi-share ko kung paano ko ito ginawa. Ginawa ko to siya, kasi, binabad ko muna siya ng, ay, wait lang. Binabad ko muna siya guys sa isang gabi sa tubig. Depende guys kung baka gusto nyo lang gumawa. Depende kung, kasi isang ganun ko lang yung munggo, yun lang ang ginamit ko, yung isang dakot lang. Tapos, binabad ko siya sa tubig ng isang gabi. Tapos, kinabukasan, sinugasan ko siya. And then, nilagay ko siya. Lagay kayo ng tissue, yung toilet, ayan, yung hand tissue, kitchen tissue. Yun lang, binasa ko siya, tapos binanig ko dito sa ilalim. Ay, dito sa strainer. And then, salaan. And then, saka ko siya nilatag yung munggo. Tapos, ang dilig ko nito guys, every morning. Minsan nga nakalimutan ko eh, minsan gabi na, minsan tanghali. Kahapon nga nakalimutan ko to 2 araw. Kahapon, nakalimutan ko talaga. Tapos ngayon din, pag yung na-check ko, wala, ay nito na. So, nung lang, 2 araw ko itong nakalimutan mag-delete. Pero okay naman. Buti na lang, okay lang yung resulta ha. Tapos, wag nyong ilagay ito guys. Tapos, naglagay nyo na yung munggo, no? Nilagay nyo na yung munggo dito sa nilalagyan nyo. Takpan nyo rin ng tissue. Takpan nyo rin siya ng tissue. Kung may cloth kayo na may, yung parang, pag diniligyan nyo, tatagas yung manipis, yung tatagas mm, yung tubig pag nag-dilig kayo, no? So, yun ang ginawa ko. Tapos, ito lang, pinatungan ko na, tapos, ilagay nyo siya sa malilim na lugar. Huwag nyo ilagay sa lamesa kasi maliwanag. Nilalagay ko siya, guys. Ako nilagay ko sa cabinet. Dito sa cabinet ng kitchen. Sa mga cabinet, nilalagay ko siya yung malilim. Tapos, nilalabas ko lang siya pag nagdilig. Tapos, yun, pag na-drain na yung tubig, yun, saka ko na naman siya ibalik dun sa cabinet. Ganun lang siya guys, kasi bawal siyang maarawan. Pag maarawan kasi, maano daw yung, hindi maganda yung tubo na, ano, ating bean sprout. So, yan na siya.
adjust nga natin to. So, yan. Diba? Ayan o. Tingnan yung tissue. Tingnan yung tissue, diba? Andyan siya. Tumubo sa tissue. O, diba? Ganda niya. Ayan, may pangulam na naman. Ayan na siya. Tanggalin na natin siya. Wow. Wala, ang ganda ng tubo talaga. Fairness. Kasi nung last time talaga guys, hindi siya ganito yung tubo niya. Natin siya ilagay. Diba? Tapos, tatanggalin, hugasan, o yan kasi nililinis ko siya kasi yung mga balat ng munggo, tinatanggal ko. Amis talaga ako guys, naamis ako ba? Bigla ako kasi kahapon na nakalimutan ko rin. Tingnan talaga nung isang araw, nakalimutan ko sa video. Nagulat ako ng pagkaan ko. Pagkuha ko, naalala ko pagkatapos namin kumain. Ito na siya. Dati hindi ganito yung anong una kong gawa. Oh my gosh! So, kailangan pag umuwi ako ng Pinas, magdala ko ng maraming ko. Makain kasi si Mr. nito. Ganito lang pag sprout, pero pag munggo yung munggo, luluto natin. Ayun. Dito magluto ko ng munggo ko lang kumakain. Pero pag ganito, naka-sprout, kumakain siya. Diba? Mas magaling siya mga tanggal pag may tubig. Iba nga, may konting, diba, nakatubo. Wow, si bukas, next week ko pagluto. Si bukas, soak kami yung harvest ko guys na onions na malalaki yung foil or onions. Yung gagaling pag-soak kami bukas kasi dami ko rin harvest eh. Buti lang talaga na-check ko siya guys kasi nagis na ano lang po siya. Dapat pala kahapon ko ito na-check eh. Okay lang yan. Yung ano lang naman, dito dito. Yung hindi masyado tumakas siya. Ayan. Oh my God, hindi pa ako tapos dun guys sa garden. Kasi kiniklarin ko yung garden ko. Kasi ang dami, haba na naman ako. Kailangan ko siya linisin. Tapos na kami dito sa backyard. Sa aming lawn, sa aming cat. So, yung garden ko na naman. So, ganito yung buhay ko dito sa Jordan. Simple, pero masaya. Okay, mga chismosa. Kaya focus talaga. Kaya kailangan talagang gumawa. Paraan para malibang ako kasi wala ko dito. Mas pag si Habi naman, pag busy sa trabaho dito sa trabaho, wala akong kausap, naman siya sa office niya. Kaya habang nagtatrabaho siya sa office niya, ako naman. Kailangan ko din magtrabaho.
Kasi ganyan po yung unang ginagawa ko. Yan, tissue lang ito nilagyan ko kasi. Kunti pa lang naman. Sa bagay, may nabili ako itong munggo sa Turkish supermarket guys. Ayan, hindi pa nakauwi. Next year pa makauwi. Bili na ako dito. Yung iba nila, tinatanggal nila yung ugat. Pinaputol para malimos sa ganyan. Ako, kasi baby roots pa naman to. Ang tuwa sinabi nung nakita niya. Sabi ko talaga sa kanya, naku, pag nasa Pinas na tayo, tayo na, gugutuman talaga. Makitipid tayo kasi natin ang ating lupa. Tapos, syempre, ako, hindi naman ako yung nakaupo lang. Gusto ko yung may garden ako, may mga tanim ng gulay, may manok. Basta, imagine ko na nga lang habang kahit nandito pa ako. Ano yung magiging buhay ko sa Pinas. Siguradong mag-enjoy ako kasi mahilig ako magtanim. Sabi ko, magkatipid tayo doon kasi pwede ako magtanim ng gulay, balik na natin, isda, bigas. Kasi gusto ko yung mayroong baboy, mayroon tayo, itik, na pang konsumo lang. Malaki pa naman ang lupang nabili natin. Sabi ko, sayang kung hindi gagamitin. Hindi naman natin gawin magtayuan lahat ng bahay doon sa 2,400 something na 2,200 something na yung pa naman namin guys. Sabi ko sa kanya, pag nandito Pinas tayo, hindi tayo modera kasi ako marunong ako sa simpleng buhay. Gusto ko yung simpleng buhay. Yan, may garden. At least, hindi tayo mamili ng mga gulay kasi may sarili tayong garden. Gusto ko may manukan ako para maulan, diba? Mga bisality na chicken, tapos may baboy. Basta, sabi ko, alala pag nandun tayo sa Pinas. Hindi kaya dito na, kaya nga, kahit ako, nag-garden, pero hindi kasi buong taon na magagawa yung garden kasi yung winter. Kasi sa Pinas, imprasa, kaya yung winter doon. Tapos na tayo guys. Yung ilang nagawin ang nila ko. Mahal ako dito sa Pinas. So yan, patuyuin muna natin ito guys. Yan, tapos na. I-drain lang natin yan, patuyuin na lang. Tapos saka ko siya ilagay ng plastic. Tapos lagay ko sa the next day, hindi mo naman kailangan yung tambay natin isang linggo kasi nagsisera. So, finish siya. Diba? So, oh. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana guys, makagawa din kayo ng ganito, no? Para hindi na kayo bibili. Kasi magkano din to sa palengke dyan, diba? So, mahal din. So, yun lang. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channels and follow my Facebook, guys. If you like more videos, please share and yeah, put some comment. So, bye!